Ginamitan daw ng mga magagandang babae ang ilang mambabatas para makumbinse na ilaan ang bahagi ng kanilang pondo sa ilang questionableng NGO na sangkot sa pork barrel scam. Yan ang isiniwalat ni Senator J.V. Ejercito kahapon. At kaugnay niya mga kapanayam natin si Senator J.V. Ejercito. Magandang umaga, Senador. Yes, magandang umaga naman, Howie at Maris at sa inyong mga tagapakinig. Magandang umaga po sa inyo. Okay, bago tayo tumungo dito sa mga magagandang babaeng nabanggit mo, no? Sa mahabang hearing ng Blue Ribbon Committee kahapon, ano muna ang main takeaways ninyo, Senator? Anong pinaka-importante yung nalaman kahapon? Well, ano mo, Howie, no? Bagamat ako po ay miyembro ng minorya at ang karamihan ng nasasangkot at nababanggit dito sa mga proceedings ay aking makasamaan, ang sabi ko naman ay gusto natin malaman po dito ang buong katotohanan, no? Na huwag naman sana maging selective na kung mayroong pinakailang pangalanan na kasama o malapit sa Pangulo, dapat po natin gawin. To the Filipino people in the spirit of transparency, no? At ang napansin ko rin, Howie, ay in the course of the hearing, na napakalaki ng halaga ng salapi na dumadaan o pondo na dumadaan sa mga implementing agencies na sila naman nagbibigay sa NGO o nag-accredit sa NGO, ay wala man lang effort na pag-alaman natin kahapon, Howie, na walang effort man lang to verify or back-check sa NGO whether they are bogus or not. So, hindi sa dinidepensa kong aking mga kasama, pero palagay ko ay sa pagkagano kalaki ang pondo na dumadaan sa iyong ahensya, ay palagay ko naman dapat lamang na kanilang i-verify man na sana at kung talaga nakikita nila parang suspected bogus, sana yung napagsabihan ang mga lawmakers involved, no? At palagay ko naman, more to often than not, pag sinabi namang hindi pwede, malamang ay susundin naman yan ng mambabatas, no? Yun ang napansin ko lang, na walang effort, walang kusa, ika nga, na i-check ang background ng mga nasabing NGOs. Yeah. Ayon nga doon sa mga executives na humarap sa hearing kahapon na hindi man lang daw nila nakilala o nakausap yung mga NGO na to. Yung mga parang junior staff pa yata ang humarap doon sa mga NGOs na yon. Yun na nga, Howie, no? Buti na lang, nakilig ka rin at yan din ang nakakalungkot na parang ang sasabihin pa ng COA nung unang hearing na kapag inendorso daw ng senador o kongresista ay parang hindi na daw nila binubusisi o binabackcheck kasi natatakot daw silang ipiti sa budget. Parang hindi ko yata gusto yung ganong sagot kasi yan po ay kanila pong responsibilidad at yan po ay kanila pong kasama po sa kanila pong accountability po nila yan, no? Na dapat i-backcheck po nila ang lahat ng NGOs, no? Dahil malaking pondo nga ang inilalaan sa mga ito. Okay, ito naman pong iyong isiniwalat na ginamitan ng mga magagandang babae ang ilang mababatas para makumbinse na ilaan ang bahagi ng kanilang pork barrel sa ilang questionableng NGO. Ano naman po ang basehan ninyo rito? Nasaksihan nyo mismo ito? Kasi naman, ang gusto ko lang naman palabasin, ang palagay ko ay hindi lang nag-iisa ang Janet Napoles, no? At hindi lang yung mga pinangalanan na 3-4 na senador na paulit-ulit ang pangalan. Ako'y naniniwala na meron pang ibang sangkot dito at meron ding iba pang operator na tulad ni Janet Napoles. At kaya nga binanggit ko po yung mga naalala yung livelihood girls na yan ay yung 3 taon na ako po ay nasa House of Representatives, napansin ko na iba't ibang magagandang babae ang nandun na nag-o-offer, nilala ko yung kanila mga kumpanya para i-cater, no, doon sa soft sa aming tinatawag na soft, doon sa aming PDAF, no, for livelihood at iba pang purposes. At yung kumpanya po yan, Howie, hindi lang po iisa, kaya nga ang sabi ko nga ay hindi lang iisa ang Janet Napoles at sa palagay ko ay yan ang dapat nating malaman kung sino pa
ang mga sangkot dito at ilan pa ang mga operator na tulad po ni Janet Napoles. So Senator, kasi naging curious tuloy ang maraming tao na ano bang ang modus operandi nitong mga sinasabi niyong livelihood girls? Ano ba talaga ang ino-offer nila? Ano lang naman, Howie, para lang para naman in fairness to them, wala namang walang hindi naman siguro totoo yung nasabi ng isang dating senador na sex for pork. Sex for pork? Hindi naman po totoo yun. In fact, siguro in fairness to these girls, talagang nagtatrabaho lang sila. Talagang making a living. Wala naman po kapalit yan na anything kasi may mga nag-cheat pero gano'n. Wala naman po. In fairness to them, talagang nagtatrabaho lang po ito ng maayos at yun, inilala ko ang kanila pong mga kumpanya para sa mga kongresista, para sa kanila pong soft money, no? Pero yun po, hanggang doon na lang po, no? Wala naman po, to be fair to them, wala naman hanggang doon na lang po talaga po yun. Wala namang other than that, wala na po. So Senator, nakilala nyo sila mismo kaya nasasabi nyong yung mga intention nila, walang ganong halong yung sinasabi nyong sex for pork? Wala po kasi may isang dating senador na nagsabi ng ganong scheme, pero siguro kung meron man personal din nila, pero sa akin pagkakalam, sa akin experiensya, ako po'y nakasama at nakausap ko rin. Ako, Howie, talagang napakagaganda na mga yan. Talagang kung mahina-hina kayo, mabibighani ka talaga. Kaya siguro hindi natin masisi yung ibang mga kongresista kung naglagay na pa isa-isa, 2 milyon, siguro talagang hindi na nakahindi yan. Pero sa totoo lang naman, to be fair to them, wala namang pong kapalit po yan. Talagang trabaho lang. Pero talagang, I would say, malaking attraction kasi ito. Talagang mahirap humindi. Ika nga, kung ikaw ay isang kongresista. Kasi nabanggit nyo kanina na itong sinasabi nyong livelihood girls ay posibleng ginagamit din ng mga dubious operators, no? Ipapaharap nyo rin ba sa hearing itong mga livelihood girls para sabihin sa inyo kung sino talaga yung pumayag, yung nakumbinsi nila na ibigay yung kanilang pork barrel fund dito sa mga dubious NGOs? Well, nasa chairman na po yan ng Blue Ribbon, if it deems it necessary. Pero sa tingin ko naman na Howie, base naman doon sa mga ilang nakausap ko ay maliliit lang. At karamihan naman nung nakilala ko, meron namang implementation talaga, no? Pero kaya ko lang po nabanggit yan, ang punto ko pong gusto sabihin, hindi lang po nag-iisa si Janet Napoles. Ako'y naniniwala na ito'y ang ganitong parang sindikato ay matagal, marami po sila, no? At hindi lang din po kasamahan po natin si Menoria ang palagay kong sangkot dito. At palagay ko marami rin sa nasa mayorya o nasa administrasyon ang maari pong may kinasasangkutan dito. At Hawi, ang kapang nagtataka ako bakit year 2007 to 2009 lang, in a very selective, ang targeted yung kanilang audit period. No? Dapat isama na rin natin yung 2004 to 2007 at 2010 to 2012, which are, I think, interesting times na tingin ko malaki-laki at marami-raming mga pondo ang lumabas. Si Mas Member Howie ng 2004 to 2007, ang legitimacy of the Arroyo administration was in question. Nagkaroon pa ng impeachment. Kaya sa tingin ko ay maraming mga proyekto at maraming mga over and above ang nailabas doon para sa mga kongresista. At maging noong 2010 to 2012, sa ilalim po ng Pangulong Aquino ay nagkaroon din po ng 2 impeachment cases. At every time may ganyan, ay doon po ay nagkakaroon po ng malalaking releases para sa mga kongresista. Ano yung reaksyon nyo kahapon nung paulit-ulit na babanggit yung pangalan ng inyong kapatid, na si Senator Jinggoy Estrada? Alam mo, Howie, I have naging very open, naging public knowledge yung amin naging hidwaan, yung rift, at parang hindi kami ganong kalapit, no, bilang magkapatid. And I have to be honest with that. Pero siyempre kahit papaano ay masakit pa rin. At siyempre nalulungkot din ako na ang aking kapatid ay nadawi. Siyempre iba pa rin yung kadugo mo pa rin yan. At siyempre kahit papaano may kalungkutan akong nararamdaman. Pero sa tingin ko naman ay hindi lang yung aking mga kapatid, kaya din ang aking mga kapartido at kasamahan si Menoria.
I think they can defend themselves at sana na mabigyan sila ng fair and impartial trial at sana lang think na wag namang gawing ganitong parang propaganda war na paulit-ulit binabanggit ang kanilang pangalan. Kung dapat natin isiwalat, palagay ko dapat isiwalat natin ang lahat ng mag-i-involve sa ganitong klaseng iskandalo. Wag lang po yung miyembro na minorya. Yan po ang aking gusto. Kaya sana po hindi pinigilan ng yung pagbabanggit sa lahat ng mga miyembro ng minorya at mayorya. Kaya hindi po sana po hindi napigilan. Yun pa po ang akin. Yeah. Senator, last question na lang. Anong basa mo sa pulso ng publiko kaugnay ng isyong ito? Magtatagal kaya ang galit ng taong bayan? Well, ang sa akin lang, siguro, Howie, kailangan malaman natin ang pulot dulo nito. I think, sabi ko nga kahapon sa ating chairman, in the spirit of accountability and transparency, we have to know the truth and we owe it to the people na kinakailangan malaman nila ang buong katotohanan. Kung meron mang madawi, samahan ng Pangulo, so be it. No? Sana lahat po ng sangkot at lahat na may kinalaman ay talagang dapat po ay sila po ay panagatin po natin. Okay, maraming salamat po, Senator JV Ejercito.